Magandang araw po and mega love shoutout sa lahat po ng ating manonood sa ang sulok man kayo ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan. Ito naman si Kapitana ni Heights, ang kapitan na walang barangay pero maraming tanod ang nakabantay. So magbibigay ako ng reaction ko dito guys tungkol sa nagbigay ng opinion si Erica, nagbigay din ng kanyang opinion si Medit, no, which is masasabi kong acceptable kasi pareho silang nanggaling diyan sa loob ng kalingap, at the same time pareho silang nakaranas na magkaroon ng love team. So kung meron mang mga tao na pwede mag-share at magbigay ng opinion nila diyan, masasabi ko na itong si Medit at si Erica, no, kasi naka-experience sila sa mga kung ano yung mga ganap-ganap diyan, especially about dito sa pagganap sa mga scripted, no, na serye na ginagawa nila. So ang napansin ko lang doon sa mga nilalabas ni Erica is may na-mention sa doon na talagang kawawa ka sa mga reactors nila, no? And dito kay Medit, na-mention din ni Medit about sa kung bakit siya umalis dyan sa Kalingap, ay isa din sa mga reason is yung sa mga reactors. Kasi kung tutuusin nyo guys, grabe talaga, no? Pag reactor na ang mag-react sa iyo dyan, no? Lalo na kung tinuturing ka na nilang hindi kasama nila dyan, no? Talagang kawawa ka talaga. Dagdagan pa ng sa lahat ng mga, sa ibang mga reactor dyan na the way na mag-reaction sila, talagang nag-i-invite ng bashing or ng hatred, no? Kasi siyempre, pag umalis ka sa Kalingap, turing nila sa'yo, kalaban na. So, mostly, no, ang magiging opinion, ang magiging reaction ng mga viewers dyan is magagalit sila, no? So, yun yung napansin ko guys, no, about sa reactors. And dito naman pagdating kay Beyonce, kung tutuusin ninyo guys, ang issue, ang gulo about sa pamilya or sa magulang ni Beyonce, hindi po talaga totally si Kalinga Prab or si Kuya Bal ang naging kalaban nila nung una talaga. Kundi sumasagot, pumapasok ang nanay ni Beyonce, pumapasok si Beyonce sa mga comment section, sinasagot po nila yung mga reactors at mga commentators. Kasi nga po binabash sila, no, sinasabihan sila ng kung ano-ano, which is hindi naman ang galing yun sa bunganga ni Kalinga Prab. Kaya kasi totoo yung sabi ni Kalinga Prab, hindi ako ang kaaway dito. Which is totoo yun, hindi naman talaga Kalingap ang kaaway, no? I mean to say, hindi naman talaga si Kalinga Prab or si Kuya Bal ang kaaway ng pamilya Batalero. Pumapasok sila sa live para sumagot doon sa mga bashers na naandoon sa comment section. Sinasagot nila yung mga reactors, no? Pumasok doon si Nanay Hansel kay Kuya Brooks. Sinasagot niya doon kasi nga nangahamon si Kuya Brooks, no? Pumapasok sila doon sa ibang mga vlogger kasi sinasagot nila yung mga bashers na doon sa comment section. Pero hindi po nila direct tinitira si Kalinga Prab or si Kuya Bal. Okay? So hindi po. Pagdating naman sa utang na loob, sabi ni Medit, no, despite sa mga ginagawa ng mga reactor sa kanya, ay nandoon pa din naman yung respeto. Hindi na daw para doon sa mga reactor, kundi para na lang doon kay Kalinga Prab at kay Kuya Bal kasi tinatanaw niyang utang na loob yon, no? So ganun din po kay Beyonce, no? Sabi nga ni Rab, napakabait ni Beyonce at hindi po abusado si Beyonce. Hindi po siya opportunista. Bakit? Si Kalinga Prab na mismo nagsabi na nung galing sila sa Baguio, pinapapili niya si Beyonce ng pasalubong. Konti lang yung kinuha ni Beyonce kasi nahihiya siya. So dyan yung makikita na hindi po abusado si Beyonce. Pagdating sa utang na loob at sa respeto, no, sobra-sobra po ang pagtanaw ni Beyonce ng utang na loob at respeto. Kung napapansin nyo sa ilan sa mga vlog nila, no, kasama yung mga magulang nila, kung paano nila i-praise si Kalinga Prab, si Kuya Bal at ang Kalingap, kung paano sila natulungan at kung paano sila sobra-sobra na nagpapasalamat. No, tinatanaw nila ng utang na loob yun. Dumating lang talaga sa punto na itong mga bashers
no? Bakit nagkakaroon ng maraming buzzers? Depende po kasi yan sa mga nagla-live. Depende po kasi yan sa mga nagre-reaction. Kung paano nila i-deliver yung kanilang pagre-reaction. So, doon natitrigger yung mga supporters. Supporters versus supporters. Reactor versus reactor ng dalawang partido. Ngayon, no, dumating sa punto na kailangan ni Nanay Hansel protektahan si Beyonce at sagutin yung mga maling allegations sa kanila. Dumating din doon sa time na kailangan ni Beyonce magkomento or pumasok sa mga live para protektahan din po yung nanay niya. Bilang magulang, tayo po ang unang-unang magprotekta sa mga anak natin. So kung nagsasalita man si Nanay Hansel doon sa mga comments, 'di ba? Buzzers po ang tinutukoy niya. Pero syempre, dahil community ng Kalingap 'yan, madadamay ang founder ng Kalingap. At kung meron man dapat unang-una na mag-mediate or magpumagitna or mag-solve ng problema na yan, syempre ang founder ng Kalingap, no? So, ganun po yun kung titingnan ninyo, hindi naman po talaga direct na ang Kalingap or si Kuya Bal or si Kalingap Rob ang kalaban ni Beyonce or ng Batalero family. No, mga buzzers po ang sinasagot nila, mga buzzers po ang tinitira nila. Dumating lang sa punto talaga na iba kasi mga buzzers guys, wala namang alam pero kuda ng kuda. So itong Batalero family, may alam po sila kung ano yung nangyayari, ano yung katotohanan na nangyayari diyan sa loob ng community na yan. No? So, sagutin nila kasi may alam sila at the same time, pinoprotektahan nila yung pamilya nila at yung mga sarili nila. Diba? Ngayon, sobra-sobra na yung bashing. Ang mali lang kasi dito ni Kuya Bal ay ginagawa niyang content ang issue na supposed to be siya yung mag-ayos bilang founder at si Kalingap Rob bilang manager, no? At siya yung nag-handle kay Beyonce. Hinayaan kasi nilang i-content ang issue. Kasi nga, yun yung way ni Kuya Bal para mabigyan ng pagkikitaan yung mga vloggers na dyan sa loob ng Kalingap. No? Kasi nasanay kasi sila na pag mayroong mga issue-issue dyan, content lang. No? And then later on, mawawala na yung issue na yan. No? Tapos another issue na naman. So siguro hinayaan lang yun ni Kuya Bal kasi content lang at the same time para may income ang mga vlogger. No? And ito naman si Kuya Bal, ginawa din yung content, no? Si Kalingap Rob mismo nagsabi na yan si Kuya Bal, content lang yan. So, ang problema kasi dito, content lang sa inyo. Kasi tayo dito, vlogger, content creator tayo. Ay, ang kawawa dito ang pamilya Batalero kasi kahit isa sa kanila wala pong my channel. Kahit isa sa kanila wala pong vlogger. No? So ang nangyari, pumapasok sila sa mga live para maipagtanggol at masagot nila yung mga issue na yon. Hanggang sa uminit na ng uminit, 'di ba? Hanggang kailangan na talaga ni Beyonce mamili para maprotektahan yung peace of mind niya, maprotektahan yung magulang niya, no? At maprotektahan din ng magulang niya itong si Beyonce kasi nga hindi nawala ng katahimikan yung buhay nila hanggang sa nawala na talaga sila ng privacy. So kung dito sa Kalingap na sinasabi ni Kalingap Rob content lang, no, ay hindi po, iba po ang epekto niyan sa magulang, iba po ang epekto niyan doon sa pamilya, no? Yung sabi nga ni Medit, hindi niya pinapansin, hindi naman kasi yung tipo na pinapansin, no? Iba-iba kasi yung karakteristik at iba-iba kasi yung personalidad na ibang tao. At iba po kasi ang issue ni Medit dito kay Beyonce, no? Magkaiba kasi si Beyonce talagang tumagal sa Kalingap. Dumami na talaga yung mga sponsors diyan. No, si Medit kasi hindi naman talaga tumagal. At saka si Medit kasi nung umalis, kasama niya yung mga sponsors dyan sa Kalingap, nagtayo ng sariling community, no? At the same time, naging vlogger si Medit. So, kaya niyang sagutin, no, dyan sa live niya yung mga ibang issue. Pero sad to say, yung mga kasama niyang mga sponsors na umalis sa Kalingap, bumalik din ngayon sa Kalingap, siya na iwan. No, so kung pag-usapan
pag-usapan natin yung utang na loob at respeto, makita naman po natin kung gaano kataas ang respeto at ang pagiging grateful ni Beyonce sa Kalingap. Dumating lang talaga dumating lang talaga sa point na kailangan niyang mamili. Utang na loob, 'di ba? Image niya or ang pamilya niya. No? So, doon mo makikita guys na no matter what happen, family first. Kasi at the end of the day, wala ring ibang tutulong sa'yo kundi pamilya mo. Diba? So, yun guys, hindi natin mabiblame, no? May kasalanan din dito, si Kalinga Prab, si Kuya Bal, may mga pagkukulang, no? May mga kasalanan din, may mga mali din na nagawa ang pamilya Batalero. Pero kung tutuusin, biktima sila dito. Biktima sila ng mga taong nakapalibot sa kanila. Sila yung nagiging, tawag dito, sila yung nagiging, paano ba sabihin? Sila yung naiipit dito. Sila yung nagiging collateral, no, sa lahat ng kaguluhan dito, no. So, yun, no, kung tingnan ninyo, no, doon sa sinabi ni Erica at ni Medit, reactor, isa sa mga factor kung bakit lumalala ang issue, lumalaki ang gulo dahil sa reactor. At saka kung titingnan natin, malayo kasi, no, magkaiba ang naging experience ni Erica at saka ni Medit dyan sa loob ng Kalingap as a love team, compare mo kay Beyonce. Si Erica at saka si Medit, hindi naman po talaga tumagal, no, and hindi po sila napababahayan ng Kalingap. No, dito kasi kay Beyonce, umabot ng 2 taon, tapos napabahayan ng malaki at siya yung may pinakamalaking pabahay sa lahat ng mga beneficiary ng Kalingap, no? So, medyo pressure, no? Mas mabigat ang pressure ni Beyonce compare mo dito kay Erica at saka dito kay Medit, no? So, magkaiba guys, no? Kaya kung naglabas man si Medit at si Erica ng kanilang saloobin nila yon, opinion nila yon at experience nila yon, no? Pero malayo sa mga napinagdadaanan ni Beyonce ngayon guys, no? So dito kay Beyonce, ito din naman na lumala kasi ginawang content, no? Ginawa kasi ang content, imbes na habang maaga pa bigyan ng atensyon kung ano talaga yung totoong problema, 'di ba? Pero tinitake for granted kasi hindi binibigyan ng tamang time, hindi binibigyan ng tamang attention, hindi po talaga nabigyan ng tamang pansin yung problema na dapat isi-settle yon. So hinayaan hanggang nagsanga-sanga, kinontent, sinakyan ng isa, dagdagan pa na si Kuya Bal, ginawa din niyang content, sabi ni Kalinga Prab, content, no, na hindi nyo napapansin na dyan sa content na ginagawa nyo, may pamilya na nasasaktan, no, may pamilya na nadudurog, dahil wala silang kalaban-laban, no, beneficiary lang sila, no, naghihintay lang sila na bigyan, no, wala silang channel para ilabas yung kanilang mga saloobin. Ngayon pag pumapasok sila sa mga live, no, nagiging masama pa sila. Pag naglabas sila ng kanilang saloobin, nagiging lumalabas na wala silang respeto at utang na loob, no. So napakahirap po guys na sitwasyon ng pamilya Batalero, no. So ganun pa man, kung ano man yung kahinatnan nito, well, karapatan ng bawat isa yon, no, so yun lang, no. Kung dito kay Medit ay wala siyang sama ng loob sa Kalingap, well, personalidad niya yon, opinion niya yon. Dito kay Erica, kung meron siyang mga disgusto at sama ng loob dyan, based yan sa na-experience niya. Kasi iba din naman yung na-experience ni Erica dito kay Medit. Magkaiba sila ng sitwasyon. Although na pareho sila naging angel, pareho sila nagkaroon ng love team, pero magkaiba po kasi yung senaryo na pinagdaanan nila dito sa Kalingap, no? At nagkataon lang siguro na mas malakas yung personalidad ni Medit, no? Iba yung kanyang pananaw, iba din yung pananaw ni Beyonce, iba din yung pananaw ni Erica, no? So iba-iba yung kanilang mga opinion at point of view dito po sa mga nangyayari na to, no? So ayan lang guys, no?
biktima po ang pamilya Batalero dito. No, imbes na wala naman talaga silang personal na galit dito sa founder at kay Kalinga Prab, nagkasanga-sanga na po hanggang sa wala na, no? Na pumatol na si Kuya Bal dito sa issue. No, ang dami ni Kuya Bal kasi binitawan din ng mga salita na 'di ba, kung iisipin mo hindi na dapat, no? Hindi na dapat palakihin pa. Dapat ay inayos lang hanggang maaga pa, no? So, ayun guys, abangan natin, no, kung ano yung mangyayari. Hindi ko po matatawag na nakikisawsaw dito si Erica kasi bilang babae at bilang naging angel ng Kalingap, relate po siya sa kung ano yung nararamdaman at naranasan ni Beyonce. Kumbaga nagbigay lang siya ng opinion at simpatiya dito sa kapwa niya angel. No, tingnan niyo si Medit. Naglabas din siya ng kanyang opinion base din sa mga pangyayari diyan sa Kalingap kasi meron din siyang mga na-experience about sa mga nangyayari diyan. Magkaiba nga lang po ng senaryo. So hindi mo matatawag na nakikisawsaw si Erica, nakikisawsaw si Medit, no? Kasi naging part sila ng community na yan at gusto nila mag-share ng kanilang opinion about sa pagiging beneficiary at sa pagiging angel ng Kalingap, no? So kung tungkol sa mga susul, hindi talaga maiwasan yan, no? At depende na lang yan, is a case-to-case basis. No, si Beyonce, masasabi ko na hindi mo rin naman basta-basta masususulian yan, umabot niya siya ng 2 taon, di ba? Dahil naninindigan siya at talagang nandyan yung respeto sa Kalingap. Pero dumating lang talaga sa punto na kailangan niyang piliin at protektahan yung pamilya niya laban dito sa mga taong naninira at nambabas sa kanila, which is hindi naman yon si Kalinga Prab. Yung kay Kuya Bal, hindi naman talaga si Kuya Bal ang kalaban nila dito. Kaso lang si Kuya Bal kasi, no, nagsasalita. Diba? So, kailangan nilang sumagot hanggang sa dumating sa uminit yung issue, guys. Pero kung titingnan ko, hindi po dito talaga ang Kalingap ang kalaban nila. Hindi po talaga si Kalinga Prab o si Kuya Bal, kundi itong mga bashers na dapat nilang sagutin at dapat nilang itama yung mga mali na sinasabi laban sa kanila. So, yun guys, abangan natin kung ano pa yung mga update dito, no? Pero, yun lang. Sana kung magbigay tayo ng opinion natin, magbigay tayo ng mga komento natin, ay base lang po sa issue, no? Huwag na masyadong personalan, no? Kasi minsan nalilihis kaya mas lalong lumalala yung mga issue, guys. So maraming salamat and God bless po sa lahat.